Lolo, ano pong ginagawa niyo rito? Nakarating sa akin ang mga kalokohan mo dito sa siyudad, Marco. Ang sabi ng mama mo, hindi ka na raw nakikinig sa kanila at lustay ka ng lustay ng pera. Palagi ka pang nakikipag-away. Lo, hindi po. Huwag ka na magdahilan. Kilalang kilala kita at ganyan-ganyan din ang papumunaon. Tapos ngayon kung makasaway siya sa akin. Abay, dapat ka talagang sawayin. Hindi ko nagugustuhan ang tabas ng dila mong bata ka. Kailangan mong matuto kang magpahalaga ng mga bagay. Hindi tinatain ng mga magulang mo ang pera. Wala, mag-impake ka na at sasama ka sa akin sa probinsya. Doon ko puputulin ang sungay mo. Nakakita na ba kayo ng mga aswang? Ako, sa TV ko lang yun nakikita eh. Nahabol na ba kayo ng aswang? Putik, hindi ko alam kung matatawa ako sa tuwing sinasabi ng mga kalaro ko yan nung bata pa ako. Kasi naman, di naman ako naniniwala sa mga yan. Alam kong panakot lang ang mga yan ng mga lolo't lola natin para hindi na tayo maglaro sa labas kapag gabi na. Siguro isa na rin sa dahilan kung bakit hindi ako nagpapaniwala sa mga yan dahil laking syudad talaga ako. Wala namang ganyan sa syudad, no? Kaso, iba pala talaga kapag naranasan mo na. Parang umiikot ang mundo mo at nag-iiba ang paniniwala mo. Dear Aswang Diaries and Madam Venus, ako po si Marco. Hindi ko tunay na pangalan. Simula noong naranasan ko ang kababalaghang yon sa probinsya ng lolo ko, na-addict na ako sa mga kwentong aswang. Ewan ko ba? Pati nga asawa ko ngayon naiinis na sa akin sa tuwing manonood o nakikinig ako ng mga kwentong aswang. Imbis kasi na makalimutan na namin ang mga nangyari sa amin noon sa probinsya, mas naaalala niya dahil sa mga pinapanood at pinapakinggan ko. Ako naman mas gusto kong makaalam ng iba't ibang kwentong aswang. Kasi mali ko naman, di ba? Baka hanggang sa kasalukuyan may mga aswang pa rin pala. Dahil sa hilig ko sa mga bagay na yon, napasulat tuloy ako sa inyo para naman maibahagi nyo rin ang kwento namin ng asawa ko noon. Nagpatulong lang ako sa anak naming naman ang hilig ko sa mga ganitong kwento. Nagsimula ang kwento namin nang ipatapon ako sa probinsya ng lolo ko. Wala, sutil kasi ako nung binata ako Mahilig makipagbasag ulo tapos lustay pa ng lustay ng pera. Nagalit ang lolo ko kaya dinala ako sa probinsya at pinagtrabaho. Doon ko nakilala ang misis ko ngayon. Bago natin napagpatuloy ang kwento ko, nais lang po naming makiusap sa inyong mga listeners. Maraming naglalabas ang bagong channel ang nangunguha o nagnanakaw ng ating mga content. Sana po'y tulungan nyo kaming i-report ang mga ito. Huwag po nating tangkilikin ang mga channel na nangunguha ng mga pinaghirapan ng iba. Sa mga legit na channels lang po namin kayo makinig. Maraming salamat. Sa pagpapatuloy ng ating kwento. Ay, napakausok dito sa siyudad. Brando, isara mo ang bitana. Ibang-iba sa probinsya na napakasariwa ng hangin. Huwag kang mag-alala, iho. Matutuwa ka doon. Bukod sa matututo kang magbanat ng buto, makakapag-insayo ka pa kung papaano patakbuhin ang asyenda. Ayoko magpatakbo ng asyenda, Lo. Ayoko sa probinsya. Doon na lang ako sa kumpanya ni Papa. At sa tingin mo ba, pagkakatiwalaan ka ng ama mo sa mga pinaggagawa mo? Iho, kung gusto mong makabawi sa papa mo, magseryoso ka. At saka ikaw lang ang apo ko. Kahit ayaw mo sa asyenda, sa'yo pa rin naman to mapupunta. Ayoko nga, Lo Ibenta ko na lang yan pag wala na kayo. Aray! Lo naman! Makapatok ka! Tarantado kang bata ka. Kung hindi dahil sa palayan, hindi makakapagtapos ang ama mo. At hindi tayo makakapag-expand ang bagong negosyo. Tapos ibebenta mo? Nahihibang ka na ba, ha? Sinasabi ko sa iyo, Marco, tatanggalan kita ng mana. Oo na! Hindi na! Pero ayoko pa rin doon. Tingnan natin. Sigurado ako magugustuhan mo rin doon pag nasanay ka na. Walang paglagyan ng inis ko kay Lolo at sa mga magulang ko habang nasa biyahe kami. Ang daming sinasabi ni Lolo pero hindi ako nakinig. Nakatanaw lang ako sa labas ng sasakyan. Minsan naman natutulog na lang ako. Mga 4 na oras yata kaming nasa daan bago kami tuluyang pumasok sa bayan kung nasa ng hasyenda ni Lolo. Agad ako napatitig sa paligid. Halos lahat ng tao ay kilala ng sasakyan niya. Nakabukas na rin ang mga bintana kaya naman todo bati ang mga tao kay Lolo. Tuwang-tuwa rin naman si Lolo. Nanatili ang tingin ko sa labas hanggang sa may nakita akong parang pinagkakaguluhan. Kuminto ang sasakyan namin.
Nilagon ko si Lolo at nagtaka ako nang makitang pababa siya ng sasakyan. Lo, saan ka pupunta? Diyan ka lang, Marco. May titingnan lang ako. Ha? Ano? Chismoso na rin si Lolo? Kailan pa ito nakisali sa mga ganyang chismis? Ano nga ba yung pinagkakaguluhan? Ang tagal naman. Kainis. Makalabas na nga. Akala ko ba nagkasundo na tayong lahat? Bakit may nabiktima na naman? May nagpabaya ba kagabi? Ha? Isang araw lang ako nawala pero ganito na ang nangyari. O wala pa ba talaga si Ambo? Lumalala na ang pag-atake nito. Ha? Anong sinasabi ni Lolo? Ano ba kasi yung... Ha? Ano nangyari dyan? Marco, di ba't sabi ko sa'yo, huwag kang lalabas ng kotse. Bumalik ka doon. Ano yan, Lo? Chap! Putik na yan! May mamamatay tao! Sige na. Mauna na kami. Ito palang apo ko. Dito muna sa akin. Kaya madalas nyo ito makikita. Tara na. Bumalik ka na sa loob. Brando, tara na. Lo, ano yun? Di ba sinabi ko sa'yo sa kotse ka lang, ha? Bakit ka lumabas? Yang tagal nyo eh. Tsaka Lo, ano yun? May patay dito? May gumagana bang mamamatay tao dito ha? Putik, dinala mo ako rito sa lugar na may mamamatay tao. Lo naman! He, tumahimik ka. Kalalaki mong tao, napakadaldal mo. Walang mamamatay tao dito. Pero may patay kanina. Chap-chap pa ang katawan. Para yung sa mga nakikita ko sa mga palabas. Nasosobrahan ka na sa panunood ng mga palabas, Marco. O anong nangyari doon ha? Sinong pumatay doon sa ali kanina? Sabay na tayo mag-usap. At hihingin ko lang sa'yo, habang naandito ka sa poder ko, ay ang makinig ka sa mga sasabihin ko. Ayusin mo ang trabaho mo at huwag kang gumawa ng gulo. Yung 3 bagay lang, Marco. Malay mo, pauwiin din ka agad kita pag nagawa mo ang mga yan. Talaga? Malay natin, pag-isipan ko. O sige, payag ako. Good. Napahinga ako ng malalim at napasandal na lang sa likod ng upuan. Napangiwi pa ako nang maisip ko na naman yung nakita kong bangkay. Napamura na lang ako sa isip ko hanggang sa naramdaman kong kuminto na kami. Tumingin ako sa labas. Sobrang tagal ko nang hindi nakauwi sa probinsya kaya medyo bago na sa paningin ko ang mansyon. Sinalubong kami ng mga katulong ni Lolo. Hindi ko na natandaan ang mga ito pero kumiti na lang din ako. Marco, iho, nako, binatang-binata ka na. Magandang araw po, Aling. Choleng, hindi mo na ba ako nakikilala? Pasensya na po. Medyo matagal na rin kasi noong huling punta ko rito. Ay, ayos lang, naiintindihan ko. Maria, tawagin mo si Ariel at magpatulong kayong iakyat tong mga gamit ni Marco. Ibigay mo na lang sa kanila ang mga yan, Marco. Salamat po. Choling, may kailangan tayong mag-usap. Ano po yun, Don Martin? May nangyari kagabi. May nabiktima sila. Oo, nabalitaan ko nga yan. Hindi lang ako nakapunta agad kasi naghahanda kami rito. Nadaanan namin kanina ang bangkay. Dapat magdoble ingat tayo. Sinabihan ko na nga sila eh. Dapat mas maingat. Lo, ano ba talagang nangyari? Ano? Sasabihin mo sa akin dito. Dapat mo ngang sabihin kay Marco. Malalaman at malalaman niya rin. Ang alin nga? Marco, makinig ka sa akin. May mga bagay dito sa probinsya na hindi mo makikita sa syudad at may mga pangyayaring hindi nangyayari doon. At ano ang mga bagay na yun? Tuwing gabi, may gumagalang aswang dito. Mag-iisang taon na rin simula noong una silang sumalakay. Kaya dapat na andito ka sa loob ng bahay pagsapit ng dilim. Lahat ng mga tao rito, hindi na lumalabas pagsapit ng dilim. Sinasarado na ang mga pinto at bintana. Dahil sa oras na lumabas ka, ikaw na ang susunod na magiging pagkain nila. Nagpipiro ba kayo? Aswang? Totoo ba ang mga yun? Lo naman, hindi na ako bata, okay? Hindi na ako maglalaro sa labas. Totoo sila, Marco. Yung nakita mong sinapsap kanina, sila ang may gawa nun. Malamang hindi na naman nakinig ang isang yon. O baka naging kampante kaya nahuli. Hindi ko pa alam ang talaga nangyari. Pupuntahan ko na lang mamaya. Sa ngayon, Marco, sumunod ka na lang sa mga sinabi ko. Paliwanag? Magpahinga ka na muna. Bukas ka na magsimula sa trabaho. Seryoso ba si Lolo, Aling Choling? Seryoso ba kayong lahat?
Marco, naiintindihan kong mahirap para sa'yo ang maniwala sa mga sinasabi namin dito dahil galing kang syudad. Pero ibang-iba ang probinsya namin, Marco. Kahit hindi ka naniniwala sa mga paniniwala dito, makinig ka na lang. Para din naman to sa kabutihan mo. Bahala kayo. Sige po, sa kwarto na ako. Tatawagin ka na lang namin pagkakain na. Ay, sige po. Nagkulong ako sa kwarto ko ng araw na yon. Dahil wala rin naman ako magawa doon, nakatulala lang ako sa kisame. Iniisip ang sinabi ni Lolo. Hindi ko talaga alam kung maniniwala ba ako sa sinabi nila Lolo, Madam Venus. Pero kasi nakita ko rin yung bangkay. Napaisip tuloy ako kung totoo nga ba talaga ang mga aswang. Kasi kung totoo sila, aba putik naman. Alam ba ni na Mama at Papa? At kung alam nila, ba't nila ako pinayagang sumama kay Lolo? Halos mabaliw na ako sa pagkabagot doon. Bumangon ako at saka tumingin sa may bintana. Kita mula sa mansyon ng sakahan ni Lolo kasi malapit lang naman yun. Kunot na kunot ang noo ko habang tinitignan ng mga manggagawa doon. Tarantadong yan. Diyan ako magtatrabaho bukas. Ano? Mag-aararo din ako. Pusang gala naman oh. Marco, kakain na. Ay, andyan na po. Ang sabi ng lolo mo, mauna ka na lang daw kumain. Bakit oh? Saan po nagpunta si Lolo? Binisita ang pamilya ng namatayan. Si Lolo bang kapitan ng bayag to? Ba't siya nakikisali sa mga ganun? Marco, pamilya na ang turing ni Don Martin sa mga tao rito. Ganon din ang mga yumao mong lola. Kaya mahal na mahal silang mag-asawa ng mga tao dito. Maayos magpasweldo si Don Martin. Marami siyang natutulungan at nabibigyan ng trabaho. At higit sa lahat, nandyan siya palagi kapag may kailangan ng mga tao dito. Pati sa paglaban sa mga aswang? Bakit? May alam ba si Lolo sa pagkikipaglaban sa kanila? Para kasing siya ang leader niya sa pagkalaban sa mga aswang. May alam ang lolo mo sa panggagamot at lalo na sa mga aswang. Hindi mo ba alam yon? Seryoso? Bakit? Hindi ba ka panipaniwala, ha? Hindi talaga. Niloloko niyo naman yata ako, Manang eh. Hindi kita niloloko, Marco. At hindi ka rin namin niloloko tungkol sa mga aswang na gumagala at umaatake gabi-gabi. Kaya wag na wag kang magpapaabot ng dilim sa labas. Aling Choleng? Aling Choleng! Yahoo! O sige na, Marco. Pupuntahan ko lang yung si Beth. Kumain ka na. Ha? Teka, Manang. Napakamot na lang ako ng ulo at tiningnan si Manang na paalis. Napailing ako at napamura na lang ulit sa isip. Di ko na talaga alam kung anong pinasok ko ng mga oras na yun, Madam Venus. Hindi ako madaling maniwala sa mga bagay-bagay lalo na kung hindi ko naman mismo nakita. Pero hindi ko napigilan ng takot na bumalot sa buo kong katawan dahil sa sinabi ni Aling Choleng. Natulala na lang tuloy ako doon sa hapagkainan. Marco, ayos ka lang ba? Ha? Tulala ka dyan. Wala po. Aling Choleng, yan ba ang apo ni Don Martin? Sino yan, Manang? Beth po, sir. Magandang araw po. Marco, ito si Beth. Siya ang tagadala ng mga supply natin ng karne dito sa mansyon. May karnihan sila sa palengke. Hello po, sir. Hi. Ay, Aling Choleng, nandito na pala si Insan. Dito, Insan! Sus! Akala ko ba matatagalan ka? Maaga akong natapos sa kabilang bahay. Magandang tanghali po, Aling Choleng. Natuod ako sa kinuupuan ko nang lumapit yung babaeng bagong dating. Ang ganda niya! Napakurap ako. Kay Aling Choleng lang siya nakatingin pero sigurado akong ramdam niyang nakatitig ako sa kanya. Di ko lang alam kung bakit parang wala naman siyang pakialam. Pero ang ganda niya talaga. Medyo matangkad siya, itim na itim ang hanggang bewang niyang buhok. Medyo maputi rin at ang amo ng muka. Marami na akong mga nakasalamuhang babae sa syudad at syempre may mga naging nobya na rin ako. Pero wala pa yata akong nakita ang kasing ganda ng isang to. Napalunok ako at hindi agad nakapagsalita kahit na gusto kong magpakilala. Sa sobrang taranta ko pa nga nahulog ko yung kutsara sa mesa. Malutong tuloy ako napamura. Ayos ka lang ba, iyo? Ha?
Oo naman, Manang. Sino ka, miss? Yan si Luisa, pinsan ni Beth. Kasama ni Beth sa pagtitinda ng karne sa palengke. Luisa, ito naman si Marco, ang apo ni Don Martin. Dumito muna para magtrabaho. Magandang araw, Luisa. Magandang araw din. Si Insan po ang boss ko. Beth, Bakit? Totoo naman ah. Mga negosyante ang dalawang yan, Marco. Ang babatan nyo namang negosyante. kailangang mabuhay eh. Aling Choleng, ayos na bang order niyo? Oo, Luisa. O sige, sa susunod na linggo ulit, ha? Sige po, Aling Choleng. Mauna na po kami. Beth, tara na. Bye-bye po, sir. Ayos ka lang ba, Marco? Ayos lang po ako, Manang. Eh, parang natataranta ka yata. Po? Hindi ah. Ay, nako, iho. Nagagandahan ka kay Luisa, no? Hindi. Ay, sus! Ang mukhang yan mismo ang nakikita ko sa mga binatang tumitingin kay Luisa. Hindi lang ikaw ang ganyan makatingin sa kanya, iho. Oo na. Ang ganda niya, Manang. May nobyo ba siya? Eh, naku Marco, kung ano man yang binabalak mo, wag mo nang ituloy. Hanggang paghanga ka na lang, iho. Hindi ka uubra doon. Ni hindi yung kumakausap ng lalaki. Maliban sa lolo mo na parang lolo na rin niya. Huh? Pero bakit po? Hindi ko rin alam. Si Luisa lang ang makakasagot niyan, Marco. Manang, sabi mo mga negosyante sila. Nasaan ang mga magulang nila? Negosyo ba ng pamilya nila yon? Hindi, Marco. Ulila na silang pareho ni Beth, kaya silang dalawa na lang din ang nagtutulungan. Alam mo, bilib nga ako sa dalawang yun eh. Nakaya nila. At ngayon, tingnan mo naman ang sitwasyon ng dalawang yon. Kaya na nilang tumayo sa mga sariling paa. Pero alam mo, kawawa rin ang dalawang yon. Kaya naman pala masungit yung isa eh. Ikaw talagang bata ka. Pero seryoso, Manang. Marami nang binasted si Luisa? Bakit? May balak kang pormahan? Ewan. Ay, naku, Marco. Napakasutil mo talaga. Si Manang naman eh. Basta sinabihan na kita, ha? Ako nang bahala doon, Manang. Napailing na lang si Manang sa akin at hindi na rin nagsalita. Iniwan niya na rin ako habang napatulala na lang ulit ako sa hapagkainan. Ang ganda kasi talaga ng babae. Hindi siya agad natanggal sa isip ko. Napailing na lang din ako sa sarili ko. Wala akong ginawa ng araw na yon. Gusto ko nga sanang lumabas at magpunta ng palengke kaso di ko naman alam kung nasan. Umalis din kasi si Aling Choling at gabi na nang bumalik sila ni Lolo. Ayun, naburyong ako buong maghapon. Lo, saan kayo galing? Ang tagal nyo naman. Nakiramay ko sa pamilya ng biktima. Bakot na ako dito kanina eh. Huwag kang mag-alala. At bukas ay magtatrabaho ka na naman sa farm. Kaya hindi ka na mababagot dito buong araw. Ano po ba kasing gagawin ko doon? Maghintay ka na lang bukas. Malalaman mo rin kung anong gagawin mo doon. Lo naman. Kumain ka na. At makatulog ka na, Marco. Matulog. Lo, alas 6 pa lang. Ganyang oras ang tulog ng mga tao dito. Hindi ka na pwedeng lumabas. Kasi may aswang. Oo na. Seryosong bagay ito, Marco. Kaya seryosohin mo. Di na lang ako sumagot kay Lolo at baka mag-away pa kami. Pagkatapos naming maghapunan, dumiretso na nga sila sa mga kwarto nila habang ako naman ay nanatili sa sala. Di pa talaga ako tinatamaan ng antok, kaya inabala ko na lang ang sarili ko sa pagtingin kung may mga alak ba si Lolo doon. Yun kasi ang pampatulog namin ni Papa doon sa bahay. Kaso ewan, maski isang bote ng alak wala si Lolo. Napamura ako. Bumalik ako sa sala nang may mahagipang tingin ko sa bintana. Napakunot ang noo ko nang makitang parang may tao sa labas. Lumapit ako sa bintana at hinawi ang nakatakip na kurtina. Tinitigan ko maigi yung figura hanggang sa napagtanto kong babae yun. Napakurap ako dahil hindi ko makita ng mabuti ang mukha niya kasi nakayuko siya. Nakabestida siya pero parang ang dumi ng damit niya. Napalunok ako nang dahan-dahan siyang naglakad palapit. Napasinghap ako. Lumayo ako sa bintana nang biglang may humawak sa balikat ko. Lolo, Hindi ba't sabi ko matulog ka na? Ano pang ginagawa mo rito? hindi nga ako makatulog, Loy. Iinom sana akong alak pampatulog. Pero wala ka naman, miski isang bote.
hindi ako umiinom ng alak, alam mo yan. Kaya bakit ako maglalagay ng alak dyan, ha? Kahit wine, wala, no? Grabe naman. Anong ginagawa mo dyan sa bintana, ha? May nakita akong babae sa may bakuran eh. Anong babae? Babae! Lolo naman. Basta doon siya nakatayo. Hindi ko lang nakita ang mukha kasi na kayo ko. Naglalakad nga yung palapit kaso biglang nawala. Sige na, matulog ka na sa kwarto mo. Huwag na huwag ka nang ulit bumaba, ha? Maliwanag! Kainis naman talaga. Nasaan na kaya yung babae? Anong ginagawa nun dito? Ay nako, makabalik na nga sa kwarto. Magbibilang na lang ako ng tupa. Putik na yan eh. Ay, putik. Hindi ako mabubuhay dito. Napakatahimik. Wala pang. Paano na naman yan? Ha? Lo? Nieto, anong ginagawa niyo dyan? Tinitingnan ko lang kung naandito ka na sa kwarto mo. Patigas pa naman ang ulo mo eh. Para naman akong bata niya, Lo. Matutulog na nga ako. Kasalanan ko bang hindi talaga ako makatulog? Ha? Teka, ano yun? Huwag mo na lang pansinin yon. Matulog ka na. Yun ba yung- Matulog ka na, Marco. Pinakiramdaman ko muna kung hihinto ba yung kalus ko sa bubong. Akala ko nga hindi. Bubuksan ko na nga dapat ang bintana pero bigla din namang huminto. Ilang saglit pa ay narinig ko ang pagaspas ng pakpak. Natigilan ako at napakurap-kurap. Sa totoo lang, Madam Venus, sobrang curious ko ng mga oras na yon pero may bahagi rin sa akin na ayoko rin gumalaw. Medyo tinablan ako ng kilabot ng mga oras na yon pero ipinagkibit balikat ko na lang din. Pinilit ko ang sarili kong matulog at nakatulog din naman ako. Nagising ako dahil sa sikat ng araw na tumama sa mukha ko at sa talak ni Aling Choleng. Ano, Aling Choleng? Ay, pinapagising ka na ng lolo mo, Marco. Bumangon ka na at maligo para makakain na ng agahan. Pagkatapos mo ng agahan, dederetso na kayo sa sakahan. Anong oras na ba? Alas 7 na. Huli na nga kayo eh. Ano, 7? Ate, ang aga pa. Marco, ganyan talagang gising ng mga tao rito. May mga mas maaga pang ang gumising. Bumangon ka na at baka mapagalitan ka na naman ng lolo mo. Sige na. Putik na bakasyon talaga to. Oh. Inaantok akong pumasok ng banyo at mabilis na naligo. Ayoko mang bumangon, wala na ako magagawa. Baka hindi na ako pauwiin ni Lolo pag hindi ko siya sinunod. Nyeta, na hindi nga ako gumising ng alas 8 dun sa syudad. Humihikab pa ako habang pababa ng hagdan. Pagkababa ko, nandun na si Lolo sa hapagkainan. Ang tagal mong gumising. Hindi pwede yan sa trabaho dito, Marco. No naman eh. Hindi naman tatakbo ang sakahan. Tingnan mo tong batang to. Napakapiloso mo talaga. Kumain ka na at makapunta na tayo sa sakahan. Oo na. Aga-agang dami mo namang sermon, Lo. Buong araw ka magtatrabaho sa bukid. Ano? Hindi ka uwi rito hanggat hindi umuwi ang mga trabahante natin. Anong oras ba sila umuwi? Mga alas 5. Ha? Doon ka manananghalian kasama ang mga trabahante natin. Hindi ka nila ituturing na iba. Sa trabaho, kapantay mo sila. Isa ka ring trabahante ngayon. Maliwanag? Para namang may magagawa ako. Narindi na ako sa mga sinasabi ni Lolo habang kumakain. Walang tuloy ako ng ganang kumain. Pagkatapos ng agahan, umalis na kami at pumunta ng sakahan. Nang makarating ng sakahan, sinalubong agad kami ng napakainit na panahon. Napangiwi ako habang pinapakilala ako ni Lolo sa mga trabahante doon. Inilibot ko ang tingin ko sa buong sakahan. Naningkit ang mga mata ko nang makitang palapit sa amin si Luisa. Napamura ako at agad na nag-ayos. Huwag niyong ituring ng iba itong apo ko. Kapantay niyo to rito. Huwag kayong mahiyang utusan to. Marco, makisama ka. Grabe ka naman sa akin, Lo. Marunong naman ako makisama, no? Magandang araw sa inyo, mga pre. Don Martin, magandang araw po. Oh, Luisa, daan dito ka pala. Anong ginagawa mo rito? Pasensya na po kung hindi ako nagsabi. May gusto lang po sana akong pag-usapan, Don Martin. Oh, ano yun? Pwede po bang sa opisina niyo na lang? Oo naman. At teka, kakausapin ko lang si Kanor. Marco, sumama ka sa akin. Si Kanor ang magbibigay sa iyo ng una mong gagawin. Sumunod ako kay Lolo. Pinakilala niya sa akin si Mang Kanor na siyang nagbigay sa akin ng trabaho. Kung wala lang talaga si Luisa, nagreklamo na ako, Madam Venus.
Pero dahil nandun siya at naghihintay kay Lolo, di na ako nagreklamo. Ganado tuloy ako magtrabaho dahil nandun si Luisa. Buti na lang at matagal bago siya umalis, kaya natagalan ko ang trabaho nang walang reklamo. Kasama pa namin siya nagtanghalian kaya naman hindi talaga ako nawalan ng gana sa trabaho. Kaso, ewan ko lang Madam Venus. Pero kahit ganadong-ganado ako magtrabaho dahil nandun siya, di naman ako makalapit sa kanya. Nahihiya ako, putik. Hanggang tingin lang tuloy ako sa kanya mula sa malayo. Hanggang sa lumapit sa akin si Aling Choleng. Siya kasi ang nagdala ng tanghalian namin. Oy, ayos ka lang ba ha? Ay, manang naman eh. Nagugulat na naman kayo. Napaka magugulatin mo naman. Ano nangyayari sa iyo diyan? Ba't parang ganadong-ganado ka namang magtrabaho? Dahil ba nandyan si Loisa, ha? Hindi ah. Sus! Akala ko pa naman, matalas ka sa mga babae. Ewan ko sa inyo, manang. Magandang araw. Ha? Magandang araw po. Dito ba ang sakahan ni Don Martin? Bakit? Ay, sino ho sila? Manang, hinahanap niya po si Lolo. Ako po si Lorna. Manghihingi lang sana ako ng tulong kay Don Martin. Nandito daw po kasi siya. Ay, sige. Sasamahan kita kay Don Martin. Ay, tara. Maraming salamat po. Maiwan na muna kita. Ha? Oo, sige po, manang. Napailing na lang ako at umalis na rin. Akmang babalik na ako sa trabaho nang makita ko si Luisa na palabas ng sakahan. Mabilis akong tumakbo para abutan siya. Hinihingal pa ako nang makarating sa harapan niya. Gulat na gulat siyang nakita ko habang ako naman ay abot tenga ang ngisi sa kanya. Napakabot ako ng ulo. Ng mga oras na yun, di ko rin talaga alam kung bakit ko siya hinabol, Madam Venus. Kaya para tuloy akong tanga na nakatitig lang sa kanya habang siya naman ay gulong-gulo na nakatingin sa akin. Hi. Ako si Marco, apo ni Don Martin. Nagkita na tayo kahapon. Oo, naalala kita. Yun. Buti naman. May kailangan ka ba? Ha? Ano eh? Uuwi ka na ba? Hatid na kita. Marco, hinahanap ka na ni Kanor. Hey, ano ba yan? Basag trip si Manang. May sinasabi ka? Ha? Wala. Tinatawag ka na ni Aling Choleng, oh. Oo nga eh. Grabe tong isang to. Hindi pa lang nagpaalam na mauna na siya. Ay naku, parang mas lalo kitang nagugustuhan, Luisa. Marco, bilisan mo! Tinatawag ka na ni Kanor! Nandiyan na po! Buong hapon wala akong ibang inisip kundi si Luisa. Naisip ko na mga panahong yun, Madam Venus, tinamaan na talaga ako. Di ko alam kung ano nangyari sa akin na mga panahong yun, basta naging desidido akong palambutin ng napakatigas at napakalamig na puso ni Luisa. Kaya naman pagkatapos ng trabaho namin ng araw na yun, imbis na umuwi sa mansyon, pumunta ako ng palengke. Nagtanong-tanong lang ako sa mga kasamahan ko kung anong sasakyan. Sinamahan ako ng 2 trabahante at tinuro pa nila sa akin kung saan ang pwesto ni na Luisa. Agad akong nagpunta dun, pumitas pa nga ako ng bulaklak habang papuntang palengke para may maibigay ako sa kanya. Sobrang lawak ng ngiti ko nang makalapit sa tindahan nila pero siya, kulang na lang maging yellow ako sa lamig ng titig niya sa akin. Anong bibilhin mo? Ha? Tinatanong ko kung anong bibilhin mo. Wala naman. Eto, flowers for you. Anong gagawin ko dyan? Ha? Hala! Diyos ko, may pabulaklak. Ay! Hello, Sir Marco. Hi. Beth, ikaw na muna magbantay dito. Puntahan ko lang sina Aling Maria. Sige, Insan. Hindi umubrang pabulaklak mo, sir, no? Yung pinsan mo ang manhid. Hindi, sir. Wala lang talagang pakialam yun sa mga ganyang bagay, no? Ay, totoo palang sinabi ni Aling Choleng. Na mailap sa lalaki si Insan? Ay, naku, totoong-totoo yan. Marami na kayang sumubok. Pero ni isa, walang umubra dyan kay Insan. Bakit, sir? Gusto niyo ang pinsan ko, no? Masyado bang halata? Naku, halatang halata po kayo, sir. Nung nasa bahay niyo pa lang po kami, alam ko nang gusto mo si Insan, eh. Naku, good luck talaga, sir, kung uubra kayo. Huwag kang mag-alala. Hindi naman ako basta-bastang sumusuko. Kahit gaano pa kasungit yung pinsan mo. Ay, naku, narinig ko na po yan sa ibang mga sumubok. Pero wala na naman
naman silang nagawa. Bayin mo ako, Beth. Tingnan na lang natin, sir. Inaamin ko ng mga oras na yon, mababaw pa lang talaga ang nararamdaman ko kay Luisa. Siyempre nakukursunadahan ko siya at gusto ko siyang mas makilala pa. Di ko pa man iniisip na pakakasalan ko siya pero alam ko naman sa sarili kong seryoso akong gusto ko siya. Marami akong kalokohan, Madam Venus. Pero kailanman, hindi naman ako nanakit ang damdamin ng babae. Marami na rin akong naging nobya at ang tawag ng sakin sa eskwela, babaero. Pero ang totoo, di ko naman pinagsasabay yung mga babaeng yun. Tsaka kapag may karelasyon ako, di naman ako laro-laro lang. Kaya ng mga oras na yun, talagang desidido na akong liligawan ko siya. Marami kaming napag-usapan ni Beth tungkol sa pinsan niya. Kaya rin malakas ang loob ko ng panahong yun kasi ramdam kong gusto ako ni Beth para kay Luisa. Siyang nagsabi sa akin ng mga paborito ni Luisa at mga kung ano-anong kwento tungkol sa mga maniligaw ni Luisa noon. Matagal kasi bago bumalik si Luisa, kaya ang haba ng kwentuhan namin ni Beth. Pagbalik ni Luisa, napansin kong kasama niya yung babaeng nagpunta noon sa sakahan at kinausap si Lolo. Ay, Insan, sino yung kasama mo? Ito si Aling Lorna. Nirekomenda ni Don Martin sa akin para maging tindera natin. Naghahanap daw kasi ng trabaho wala na silang bakante sa mansyon. Ha? Teka, bakit hindi ko alam na naghahanap pala tayo ng dagdag tindera, Insan? Naku, pasensya na po kayo. Talagang kailangan ko lang ng trabaho. Galing pa po ako ng ibang bayan. Ay nako, Ale, hindi naman po sa ganun, no? Nagulat lang po ako. Beth, di ba nag-usap na tayo tungkol sa pagdadagdag ng tao? Lalo na para sa mga dinideliver natin. Pumayag si Aling Lorna na siya na lang ang taga-deliver natin ng mga karne sa mga suki natin. Sige. Eh kung taga-ibang bayan po kayo, saan po kayo nakatira dito? Pansamantala akong pinatuloy ni Don Martin doon sa may kubo sa sakahan. Ha? May kubo doon? Oo, sir. Doon po madalas yung ibang mga magsasaka, lalo na yung mga walang matuluyan. Ganun ba? Ano pang ginagawa mo rito? Magsasara na kami't magdidilim na. Hinihintay talaga kita. Tsaka hiyahatid ko kayo ni Beth sa inyo. Oo nga, Insan. Iahati daw tayo ni Sir pauwi. Hindi na kailangan. Kaya naman naming umuwi. Tsaka abutin ka ng dilim pag hindi ka pa umuwi. Sus, wala yun. Kaya ko namang umuwing mag-isa eh. Mawalang galang na po. Pero mapanganib pong maglakad pa uwi paggabi. Di ba nga po May aswang, ganun. Oo. Hindi po ba kayo natatakot? Sus, manang. Okay lang po ako. Hindi mo alam ang sinasabi mo. Pwede bang umuwi ka na lang? Beth, bilisan mo na. Magsasara na tayo. Teka, sandali. Tutulungan ko na kayo. Ano ba gagawin ha? Saan ko ilalagay itong mga to ha? Para kung hangin na dinaan-daanan lang ni Luisa ng mga oras na yun, Madam Venus. Pero syempre, dahil makulit ako at hindi basta-bastang sumusuko, nagpumilit akong tumulong kahit na sobrang sama na ng tingin niya sa akin. Gusto rin naman ni Beth na tumulong ako kasi mas napadali ang pagliligpit nila. Pawala na ang araw nang matapos kami at nagsimula nang maglakad pa uwi. Kasabay pa namin si Aling Lorna kasi nadadaanan pala yung kubong tutuluyan niya papunta sa bahay ni na Luisa at Beth. Aling Lorna, bakit ang laki naman po ng pulseras niyo? Eto ba? Nako, huwag mo nang isipin to, sir. Pangontra to. Pangontra saan? Sa mga masasamang elemento. Manggagamot po ba kayo? Hindi naman. May nalalaman lang ng konti. Yung lolo ko, yun ang manggagamot. Oh, pwede din po yung pangontra sa aswang? Pwede naman. Wala na po kayong ganyan? Bilhin ko po. Wala na. Sa susunod ko na lang kayo bibigyan. Talaga? Oo naman, sir. Aling Lorna, nandito na po tayo. Pumasok na po kayo. Ay nako, oo nga. Sige. Mauna na ako sa inyo, ha? Mag-iingat kayo sa daan. Lalo ka na, sir. Sus! Ako pa? Ingat po kayo. Pagpasok ni Aling Lorna sa kubong tutuluyan niya, nagpatuloy na kami sa paglalakad. Walang nagsalita sa aming tatlo. Ramdam na ramdam ko ang palipat-lipat na tingin sa amin ni Beth, pero wala rin naman siyang sinasabi. Sa tuwing nagkakatinginan kami at nakikibit-balikat lang ako sa kanya, siya naman umiiling na lang. Hanggang sa makarating kami sa bahay nila walang umimik sa aming tatlo.
Nandito na kami. Pwede ka nang umalis. Oo nga, sir. Naku, madilim na. Alis na po kayo. Bilisan niyo na po. Sigurado kayong ayos na kayo dito, ha? Ayos na nga kami. Sarili mo dapat ang iniintindi mo. Oo nga po. Sige na po, alis na po kayo. O eto po, dalhin niyo na lang po itong gasera para may ilaw kayo sa daan. Sige, alis na ako. Mag-iingat kayo dito, ha? Ikaw ang mag-iingat. Umalis na ako bago pa mainis sa akin si Luisa. Madilim na nang maglakad ako. Buti na lang at inabutan ako ni Beth ng gasera. Napatingin ako sa paligid. Ang tahimik talaga sa probinsya. Ibang-iba sa syudad. Hindi ko alam kung anong oras pa nun, pero alam kong maaga pa yun. Pero kahit na ganun, halos lahat ng tao nagsasara na ng mga pinto. Lahat ng bahay na nadaanan ko nagsasara na ng mga bintana. Ako na nga lang ang naglalakad sa labas eh. Iginala ko ulit ang tingin ko sa paligid para hanapin ang daan papuntang mansyon. Putik na yan. Maliligaw pa yata ako. Asa na nga ba papuntang mansyon? Keta naman, oh. Ang liit na nga lang nagbaryong to, maliligaw pa ako. Ano pa naman yan, Marco? Ha? Kaninong sasakyan? Marco, Lo? sa kagaling na bata ka, ha? Lo. Hinatid ko lang po sila. Hindi ba't sinabi ko sa'yo na pagkatapos mo ng trabaho, diretso sa bahay ka na, ha? Bakit ka nagpagabi at naglalakad ka pa sa gitna ng dilim? Lo naman. Para naman akong paslit kung pagalitan nyo. Matanda na ako. Walang bata o matanda sa aswang. Nakita mo kung ano yung huling biktima na sinapsap, di ba? Ganon kahahantungan mo. Sakay. Oo na. Papasok na. Napakatigas talaga ng ulo mong bata ka. 3 bagay na nga lang ang hinihingi ko sa'yo. Hindi mo pa masunod. Okay, pasensya na, Lo. Hinatid ko lang talaga sina Luisa at Beth. Hindi na nagsalita si Lolo. Hindi na lang din ako pumatol at baka suntukin na talaga ako. Pagkarating ng bahay, dumiretso siya sa kwarto niya at ganun din ako. Hindi na nga kami kumain eh. Nawalan na rin ako ng gana kaya dumapa na ako sa kama hanggang sa tuluyan na akong nakatulog. Naalimpungatan ako nang napabalikwas ako ng bangon nang makarinig ako ng isang sigaw. Kahit inaantok pa at wala talaga sa wisyo, napatakbo ako pababa. Nang makababa ako, nanlamig ang buong katawan ko sa nakita ko. Nasa may pinto si Lolo. Nakahandusay. May malaking sugat sa tiyan at si Aling Choling na sumisigaw at umiiyak sa tabi niya. Narinig ko ang mga tauhan namin sa labas na parang may hinahabol. Nakarinig din ako ng putok ng baril kasunod ng pagaspas ng pakpak at matinis na paghiyaw. Ay, Marco! Ang lolo mo! Ano? Inatake ng aswang! Brado! Iyan daw sa sakyan! Malayo ang hospital dito. Ipasundo mo na lang si Mang Ambo. Ngayon ang dating noon. Sino yun? Doktor ba yun, ha? Manggagamot yon, Marco. Kilala ng lolo mo yon. Bilisan mo na. Brado! Tara na! Bilis, ilapag niyo si Don Martin dyan. Risa, maganda ka ng bimpo at isang palangga ng tubig. Kunin niyo rin ang mga panggamot ko. Sapo ko ang ulo ko habang nasa biyahe. Nanginginig ang kamao ko sa sobrang galit. Ikinuyom ko yun at mas pinabilisan pa kay Brando ang pagpapatakbo. Nabigla na lang siyang pumreno. Punyeta! Brando, ano ba? Sino bang? Luisa? Tulungan niyo ako. Luisa, Diyos ko, ano nangyari sa'yo? Sandali, halika, pasok! Bilis! Nasaan si Beth? Anong nangyari sa'yo? Bakit ang dumi mo, ha? Bakit ang dami mong sugat? Si Beth, kinuha ng aswang si Beth. Kinuha siya ng aswang. Ano? Sinubukan kong pigilan sila pero hindi ko naabutan. Tapos bigla na lang ako hinablot ng papunta sa may palayan. Buti na lang may dala akong asin. Naagis ko sa kanya kaya nakatakbo ako. Father, ligtas ka na, okay? Kailangan kong mahanap ang pinsan ko. Oo, hahanapin natin siya. Huwag kang mag-alala. Punyeta yung mga aswang na yan. Pagbabayaran nila ang ginawa nila kay Beth at sa lolo ko. Anong ginawa nila kay Don Martin? Anong nangyari sa lolo mo? Sinalakay siya sa mansyon mismo. Papunta kami kay Mang Ambo para magabat ang sugat niya. Brado, bilisan mo! Kailangan natin makabalik agad. Di ko na alam kung anong mararamdaman ko ng mga oras na yun, Madam Venus. Parang naghahalo-halo ng lahat. Gulat, sakit, galit.
at pag-aalala. Sa pagkakilala ko kay Luisa, hindi ko inakalang siya ang babaeng umiiyak sa akin noong mga panahong yun. Di ko lang talaga inaasahan na sa tigas niya yun makakaiyak siya ng ganun. Mas lalo lang tuloy ako nagalit sa tarantadong mga aswang na yan. Di nga lang lolo ko ang sinaktan nila. Pati babaeng gusto ko, balak nilang gawing hapunan. Punyeta talaga. Gustong gusto kong gumanti. Kung noong una, hindi ako naniniwala at hindi ko pinapansin ang mga sinabi ni Lolo, biglang nag-iba ang lahat. Halos makipagkarera na si Brando sa hangin dahil sa sobrang bilis ng takbo namin. Nang makuha namin si Mang Ambo sa kabilang bayan, bumalik na rin kami agad sa mansyon. Pagdating namin doon, sobrang dami ng tao. Di na lang mga tauhan sa mansyon ang nandun dahil pumunta na rin maging mga trabahante at kapitbahay namin para mangumusta. Gulat na gulat ang lahat nang makita ang itsura ng kasama ko. Mabilis kong pinapasok ng mansyon si Luisa kasama si Mang Ambo. Diyos ko, Luisa! Ano nangyari sa'yo? Inatake sila ng aswang, Manang. Nakuha si Beth. Nadaanan namin siya. Pakigabot na lang din po siya, Manang. Ay, mahabaging Diyos! Ano bang nangyari, Bakit nakuha si Beth? Ha? Hindi ko rin po alam. Pero nagising na lang ako na wala na siya sa tabi ko. Nang lumabas ako ng kwarto, nakita kong nasa pinto siya. Bukas yun at parang may kausap siya. Nang tinawag ko naman, bigla na lang siyang tinangay. Sinundan ko sila. Pero nang makalabas ako, may umila sa akin sa may palayan. Nakatakas lang ako kasi nasabuyan ko na nga yung umila sa akin. Diyos ko! Ano pang nangyayari? Bakit parang dumadami ang mga aswang na umaatake? At pinapasok na rin nila ang bahay ng mga biktima! Bakit, Manang? Noon ba? Naghihintay lang silang lumabas ang mga to? Isang aswang lang ba ang umaatake noon, ha? Hindi namin alam kung iisa nga lang yung gumagala noon. Pero base sa mga bilang ng biktima, ay mas grabe ito ngayon. Paisa-isa lang sila noon at minsan nga ay wala pa dahil nagiging maingat ang mga tao. Pero bakit ngayon? Putik. Bakit pa hindi pa napapatay ang mga yan, ha? Bakit nagtatago lang kayo? Dahil nga hindi nila matunton at makilala kung sino ang mga ito. Sa totoo lang, ayun din nga ang plano ng lolo mo. Kaya nga hinihintay niya si Mang Ambo at ang mga kasama nito para mahanap na nila ang mga aswang. Pero naunahan siya ng aswang. Pues, ako na mismo ang sasama kina Mang Ambo para hanapin ang mga halimaw na yon. Tarantado, talagang si Lolo pang kinanti nila. Busit! Huminahon ka, Marco. Hindi ka pwedeng magpadalos-dalos. Hindi mo alam kung paano kumalaban ng aswang. Wala kang alam. Hindi mo papaturo. Hindi mo naiintindihan. Hindi birong makakalaban mo. Hindi rin naman ako basta-basta, Luisa. Kaya huwag kang mag-alala. Napaupo na lang ako sa sofa habang pinagmamasda ng paggamot kina Lolo at Luisa. Matapos silang magamot, kinausap ko si Mang Ambo at ang iilan sa mga tauhan namin. Kinausap ko sila kung anong magiging plano. Ang sabi ng Mang Ambo, may mga tauhan na raw siyang pinapahanap sa labas at meron ding mga nagbabantay sa mansyon. Pinauwi ko na muna ang mga kapitbahay namin at pinaalalahanan silang mag-ingat maski sa loob ng bahay nila. Inaamin ko, sarili ko lang naman talaga ang iniisip ko, Madam Venus. Pero ng mga panahong yun, pakiramdam ko kailangan kong palitan pansamantala si Lolo habang ginagamot siya. Doon ko napagtanto kung gaano siya kamahal ng mga tao doon at kung gaano niya rin kamahal ang mga tao. Kaya alam kong ayaw niya ring may masamang mangyari sa mga ito. Nakinig naman sila sa akin na makaalis na ang lahat, naiwan kami ni Mang Ambo at ilang kasama niya. Inutusan nila si Luisa na idetalye ang mga nangyari at baka may makita silang butas at malaman nila kung saan dinala ng aswang si Beth. Mag-uumaga na rin ang matapos sila at umalis sa mga kasama ni Mang Ambo. Binabantayan ni Aling Choling si Lolo sa sala. Kasama din nila ang ibang tauhan namin. Ako naman sinamahan si Luisa sa guest room para makapagpahinga siya. Ayos ka lang ba dito? Ayos na ako. Salamat. Sigurado ka, ha? Oo. Pasensya ka na. Oh? Bakit ka humingi ng pasensya? Dahil sa nangyari, nadamay pa si Don Martin. Hindi mo kasalanan ang nangyari kay Lolo. Ang mga aswang na yun ang may kasalanan. Walang ibang dapat sisihin kundi sila. Kung makapagsalita ka, parang alam mo ng lahat ah. Bakit? Ano bang hindi totoo sa sinabi ko, ha? Ang mga aswang na yun ang may kasalanan ng latang to. Hindi mo kailangan humingi ng pasensya sa akin. Mali ka. Kasalanan ko. Ano? Nagugulan ako, Luisa. Paano mo naging kasalanan? Dahil sa akin, kaya pinupunta ng mga aswang ang lugar na to. Ano?
Pero bakit? Anong ginawa mo? Napatay ko ang isa sa kanila. Ano? Hindi ko sinasadya. Hindi ko naman alam na aswang yung baboy na kinatay namin. Kusang gala. Kinatay mo ang isang aswang? Na ganyang baboy siya. Hindi ko talaga alam. Hindi namin alam ni Beth. Kasi nang kinatay namin ito, wala namang kakaibang nangyari. Nalaman na lang namin dahil lang patay na ito. Biglang nag-ibang anyo. Takot na takot kami. Hindi namin alam ang gagawin kaya tinawag namin si Don Martin. Alam nila, Marco. Alam nilang akong dahilan kung bakit sumasalakay ang mga aswang. Malamang gusto nilang magiganti. Paano ka nakakasigurong yun nga ang dahilan kung bakit sinasalakay ng mga aswang ang lugar na to, ha? Maraming pwedeng dahilan. Dahil wala namang aswang dito noon. Lumabas lang naman sila pagkatapos ng mangyari yon. Anong nangyari doon sa nakatay nyo? Pinatapon at pinasunog ni Don Martin sa mga tauhan niya. Ibig sabihin, alam ng aswang kung sino ang may gawa noon sa kalahi nila? Malamang, kasi yung mga unang biktima, wala naman yung kinalaman sa nangyari. Mga inosente sila. Pero yung kagabi, si Don Martin, ako, si Beth. Tama na. Huwag ka nang umiyak. Aayusin natin to. Paano ito maayos? Papatayin kami lahat ng mga aswang. Bakit ba kasi nangyari itong tanga-tanga ko? Maghanap buhay na nga lang, nakapatay pa ng halimaw. Ngayon lahat ng tao dito nanganganib dahil sa ginawa ko. Hindi ako papayag na mangyari yon. Pinapangako ko yan sa'yo. Wala nang ibang mabibiktima ang mga aswang na yon. Umupo ako sa tabi ni Luisa at hinaplos ang likod niya. Nakaupo lang kasi siya sa kama at iyak pa rin ang iyak. Habang nakatingin ako sa kanya, Madam Venus, parang may kung anong tumuturok sa puso ko ng mga panahong yun. Napagtanto kong ayoko siyang umiyak. Kahit gaano siya katatag sa labas, tao pa rin siya, nasasaktan at pinanghihinaan ng loob. Lalo na kung ang mga mahal niya sa buhay ang nasa panganib. Hindi ko man alam kung paano gagawin ang mga oras na yun. Pinangako ko pa rin sa kanya na papatayin ko ang mga hayop na mga aswang na namemerwisyo sa amin. Matagal din bago ko nakumbinsi si Luisa na magpahinga na muna. Wala kasi talagang tigil ang pag-iyak niya. Mabuti na lang at bago sumikat ang araw, ay nakumbinsi ko na siyang matulog muna. Umalis ako ng guest room at pinuntahan ng lolo ko sa sala. Oh, kumusta si Luisa? Ayun, nakatulog na rin po. Ang tigas pa ng ulo kanina. Mabuti na lang at nakumbinsi ko rin. Alam mo, nakakaawa ang batang iyon. Si Beth na lang ang meron siya ngayon. Kinuha pa ng aswang. Manang, may alam po ba kayo sa mga nangyari? Anong ibig mong sabihin? Manang, sinabi na po ni Luisa sa akin ang lahat. Sinabi niya kung anong nangyari noon at alam ni Lolo ang lahat ng yun. Kaso hindi niya sinabi kung alam mo. Pero malapit ka kay Lolo. Ikaw ang kanang kami noon eh. Kaya imposibleng hindi mo alam. Oo, alam ko. Siyempre alam ko. Kami ni Ambo ang kasama nila sa pagsunog sa bangkay noon eh. Ibig sabihin, tinitira ng aswang niya ang lahat na may mga kinalaman sa pagpatay ng kalahi nila. Pero ang tagal din bago nila nalaman kung sino ang mga sangkot doon ha. Bobo lang. Magaling magtago ng sekreto ang lolo mo. Ula ko eh, baka may nadulas lang kaya nalaman nila kung sino talaga ang mga sangkot sa pagkamatay ng aswang na yon. Alam mo, Aling Choring, nakokonsensya si Luisa. At sa tingin mo, hindi kami nakokonsensya, Marco? Noong unang beses na may pinatay ang aswang, alam na namin ni Don Martin ang dahilan. Pero hindi namin kayang sabihin yon sa mga tao dito. Ang plano'y kami mismo ang papatay sa mga aswang na sumasalakay. Pero napilay kami dahil kinailangan ni Ambo na umalis. Kailangan pa namin siyang hintayin makabalik. Kaya naman ginawa ni Don Martin ang lahat para wala nang mabiktima ang mga aswang. Kaya gano'n na lang niya protektahan ng mga tao dito. Nakokonsensya siya dahil alam niyang isa siya sa dahilan kung bakit sumasalakay ang mga aswang. Bukod doon, likas namang mabait at matulungin ang lolo mo kahit noon pa. Pero tama ka. Yun ang mas mabigat na rason kung bakit sinisigurado niyang protektado ang lahat ng mga nandito. Kaya siya palaging tumutulong sa mga ito sa oras ng pangangailangan. Ano na gagawin natin ngayon?
Sabi niyo may plano na kayo noon, di ba? Wala pang nabanggit na konkretong plano sa akin si Mang Ambo. Ang sabi niya ay may pinapasundo siyang mga ibang albularyo at manunugis para makasama niyo sa paghahanap sa mga aswang. Kailan darating ang mga yun, Aling Choling? Kailangan na nating magmadali. Baka kung ano nang nangyari kay Beth. Alam ko, pero nararamdaman ko pa si Beth, Marco. Sa tingin ko'y buhay siya. Paano mo naman nasisiguro yun, Manang? Basta, ramdam kong buhay siya. Ni minsan ay hindi pa nagkakamali ang pakiramdam ko, Marco. Buhay pa siya. Kaya kailangan na nating magmadali kung gusto pa natin siyang maabutang buhay. Choleng? Lorna, anong ginagawa mo rito? Nabalitaan ko ang nangyari kay Beth at Luisa. Pati na kay Don Martin. Diyos ko, kumusta si Don Martin ha? Si Beth, papunta na sana ako sa palengke. Pero may mga nakasalubong akong kapitbahay. Sa kanila ko nalaman. Ay, oo nga pala. Ngayong ka dapat magsisimula sa trabaho mo sa tindahan nila. Pasensya ka na, Lorna. May mga nangyari lang kagabi. Mukhang hindi mo na makakapagtinda sina Luisa. Naiintindihan ko naman po yun. Diyos ko, kawawa naman ang mga batang yun. Oo nga Maayos naman ba ang lagay ni Don Martin? Maayos na siya. Naagapan din naman agad at hindi naman ganong kalala ang sugat. Buti nga at nagising agad ang mga tauhan namin. Hindi masyadong napuruhan si Don Martin. Naku, mabuti naman kung ganon. Kung may maitutulong ako, sabihin niyo lang po ha. Handa akong tumulong. Baka ganti man lamang ako sa kabutihang loob ni Don Martin at ng magpinsan. Manang Choling, O bakit? kailangan natin ng maraming tao sa paghanap sa mga aswang at kay Beth, di ba? Oo, bakit? Aling Lorna, pwede niyo po ba kaming tulungan? Ha? Sabi niyo po galing kayo sa pamilyang may alam sa mga panggagamot at paggawa ng mga anting-anting. Baka po pwede niyo kaming tulungan kalabanin ang mga aswang at ang mahanap si Beth. Ay, talaga, Lorna? May lahing manggagamot ang pamilya nyo? Hindi naman talaga sila manggagamot. May alam lang din po. Ayos na po yun. Mas maraming may alam, mas mabuti. Kung ayos lang sa'yo, Lorna. Nako, oo naman po. Ayos lang sa akin. Basta ba makatulong ako sa kanila? Yun. Sabihin ko na lang po kay Mang Ambo. Sama ka na lang din po sa amin mamaya. Pag-uusapan po kung anong gagawin. Sige, okay lang. Pero uuwi lang muna ako ha? Oh, sige. Walang problema. Tingnan lang natin kung hindi matalo ang mga aswang na yun. Sobrang dami ng gustong tumulong. Marco, mag-iingat ka pa rin. Huwag basta-bastang magtiwala kahit kanino. Anong ibig niyong sabihin, Manang? Nagdududa ba kayo kay Aling Lorna? Bagong saltang isang yon. Hindi niya alam kung anong pinagdaan ng mga tao dito nitong mga nakaraang linggo. Kaya huwag kang masyadong pakampante. Naiintindihan ko po, Manang. Huwag po kayo mag-alala. Isa pa, kung lalaban ka kasama sila, kailangan mong maghanda. Kailangang may alam ka tungkol sa mga aswang. Hindi pwedeng sasaba ka sa gera na hindi mo alam ang kinakalaban mo. Magpapaturo na lang po ako kina Mang Ambo. Hindi na kailangang maghintay kay Ambo. Ako na mismo ang magtuturo sa'yo. Talaga po? Oo, ituturo ko sa'yo ang lahat ng mga nalalaman ko, pati na ang mga alam ng lolo at lola mo. Oh, may alam din po si Lola tungkol sa mga aswang? Ang lola mo ang galing sa pamilya ng mga manunugis. Mas may alam yon. Huh, ang dami ko pa palang hindi alam kina Lolo at Lola. Buong araw na yon ay tinuruan ako ni Aling Choling ng mga dapat kong malaman tungkol sa mga aswang. Kinuwentuhan niya rin ako ng tungkol kina Lolo at Lola noon. Madam Venus, sa totoo lang, hindi ko halos nakilala ang sarili ko ng mga panahong yun eh. Parang biglang nawala yung pagiging sutil at pilyo ko. Isa-isang araw, nabaliktad ang mundo ko at kinailangan kong iwan ang pagiging isip bata ko dahil kailangan kong harapin ang malaking panganib na nagbabadya. Siguro masasabi kong noong mga panahong yun talaga ako nagsimulang mag-mature. Noong una kasi talaga wala akong pakialam. Pero nang nakita ko ang mga pinagdaanan ng mga tao doon sa probinsya namin, grabe, ang swerte ko pala talaga. At tingin ko, yun ang gustong ipakita sa akin ni Lolo kaya niya ako pinapunta doon. Hindi man yung mismong pag-atake ng mga aswang ang gusto niyang maranasan ko. Yun naman ang naging dahilan para matanto ko kung gaano ako kaswerte. Mga hapon na nang matapos kami ni Aling Choling, hindi pa rin gising si Lolo. Nagkalat na ang mga tauhan ni Mang Ambo sa buong lugar at may mga pinapunta na rin siya sa mga kalapit na bayan.
Tayo lang ba? Teka, wala pa ba si Aling Lorna? Ay, ewan ko sa babaeng yon, Marco. Ang sabi ay tutulong, pero umalis naman. Ay, Umalis? oo, may nakakita sa kanyang paalis. Hindi rin naman natin siya masisisi. Hayaan na lang natin si Aling Lorna. Hindi naman talaga siya taga rito para madamay pa. Sa bagay. Yun ang kamanang. Kailangan natin gumawa ng panibagong plano kung talagang hindi natin mahanap ang mga buwis na aswang na yun. At anong plano yun, ha? Ang gawin mong pain ang sarili mo? Ay, nahihibang ka na bang bata ka, ha? Kung hindi natin sila matutunton, edi papuntay natin sila sa atin. Masigurado yun. Paano ka nakasisigurong hindi sila makakatunog? Baka nga nasa paligid lang natin ang mga yon. Hindi lang natin alam. Kung nasa malapit lang sila, imposibleng hindi natin malaman. May mga langis kami rito na kumukulo kapag may malapit na aswang. Kahit malalakas na aswang, Manang? Sabi mo sa akin kanina, mas mahirap makilala ang malalakas na aswang. Oo, may ibang likido kaming nagtuturo kung may malakas na aswang sa malapit. Pero kahit yun ay hindi naman kumukulo. May langis din kami sa bahay. Pero nang gabing inatake kami ni Beth, hindi naman kumulong mga ito. Sandali. Iba ang pakiramdam ko. Parang may mali. Mali? Anong mali, Aling Choling? Kung totoo ang sinasabi ni Luisa, ibig sabihin, Baka hindi nga natutukoy ng langis sa mga aswang na umaatake eh. maaring may ginawa sila para hindi sila makilala ng mga langis. Naloko na. Ibig sabihin, hindi na natin malalaman kung may malapit na aswang? E di paano natin sila makikilala ngayon? Pero napaka-imposible noon. Ano yun? May pangontra din sila para hindi malaman ang totoo nilang pagkatao? Kung ganun, mas malakas sila. Mas lalong kailangan natin silang papuntahin sa atin. Mas kailangan natin ng pain. Kahit alam nila ang plano natin, kung ang gusto nila ay ang maghigante, pupunta ang mga yun dito. Kahit alam nila kung ano naghihintay sa kanila. Tama si Marco. Kung hindi natin sila makikilala, anong malay natin? Baka tinira na nila tayo ng patalikod. Mas mabuting alam natin na darating sila, di ba? Pag-isipan muna natin ito. Sige ho, may ilang oras pa naman tayo bago magdilim. Sabihan nyo na lang ako, dyan na muna kayo. Ay, sandali! Saan ka pupunta? Hindi ka pwedeng lumabas ng mansyon, Marco! Hindi po ako lalabas. Meron lang akong titingnan sa basement. Makakatulong ang mga yun sa atin. Pwede ba akong sumama? Sige, kung gusto mo. Dahan-dahan, makamahulog ka. Salamat. Anong meron dito? Hindi ko na masyadong maalala kung saan. Pero sigurado ako may mga baril si Lolo. Nung teenager pa lang ako at nagbabakasyon kami ni Papa dito, sinasama kami ni Lolo para mangaso. Marami siyang baril pangaso. Anong kinalaman nun sa mga aswang? May sinabi kasi sa akin si Manang Choling kanina habang tinuturuan niya ako. Ang sabi niya, pwedeng gamitin ang baril panlaban sa aswang. Nakakapatay din daw ito, lalo na kung benditado ang bala at gawa sa pilak. Hindi ko alam kung merong ganong klaseng bala si Lolo. Pero kung may alam siya sa mga aswang, baka nga meron siyang ganun. Ang daming mga baril. Oh, marunong ka bang gumamit? Hindi. Halika, tuturuan kita. Ganito lang yan, oh. Hindi naman kailangan. Kailangan mo ng proteksyon. Hindi tayo makakalaban kapag hindi natin alam kung paano lumaban. Hawakan mo to. Salamat. Sa lahat. Kahit ang sungit ko sa'yo, hindi mo ako pinabayaan. Bakit ko naman pababayaan ang taong gusto ko? Nanganganib lang ang buhay natin, yan pa rin talagang sasabihin mo. Nagsasabi lang ako ng totoo, okay? Gaano ka kasigurado sa sinasabi mo? Ilang araw pa lang tayong magkakilala. Ang sungit ko pa sa'yo. Basta. Alam mo, mag-usap na lang tayo pag maayos ang lahat. Sa ngayon, mas importanteng alam mo kung paano protektahan ang sarili mo. O ito, sundan mo ang gagawin ko, okay? Okay. Huwag kang mag-alala, Luisa. Maililigtas natin si Beth. Hindi na ako papayag na mawalan ka pa ng pamilya. Salamat. Sa ngayon, kailangan mong magpakatatag. Okay? Simula ulit tayo. Ganito ang gagawin mo. Tinuruan ko si Luisa kung paano gamitin ang baril ni Lolo. Pinapunta ko rin ang ibang mga kasama namin doon para makakuha ng armas nila dahil alam kong hindi sapat ang mga itak at matutulis na kawayan na meron sila. Buti na lang din at tama ang hinala kong may mga pilak na bala si Lolo. Ang sabi ni Mang Ambo, ang ibang bala doon ay mga benditado pa. Nagamit namin yun sa paghahanda. Dahil hindi nga namin malaman kung nasa ng aswang, gumawa kami ng pain.
Pagsapit ng dilim, lumabas ako sa bakuran kung saan kitang-kita ako ng mga aswang habang ang mga kasama namin ay nakapaligid sa mansyon at nagtatago. Mga ilang minuto akong nakatayo doon pero wala pa rin. Akmang babalik na ako sa loob nang biglang may kumalabog sa likod ng bahay. Napasinghap ako at mabilis na napatakbo papunta doon. Manang! Manang! Ayos lang ba kayo? Marco, ayos lang kami. May kumalabog sa likuran. Pinuntahan ng ibang mga kasama. Ay, Diyos ko! Si Ambo! Brando! Bantayan mo sila! Kayo! Puntaan natin! Mabilis kaming tumakbo papunta sa likod at doon namin nakita ang dalawa naming kasamahang nakikipaglaban sa dalawang aswang. Ang pangit na itsura nila. Matataas ang mga buhok. Itim na itim ang mga balat at halos butot balat na lang ang katawan. Nakadagan sila sa dalawang kasamahan namin kaya agad namin silang tinutukan ng baril at sinapol sa ulo. Mabilis na naging abo ang mga aswang. Tinulungan ng mga kasama ko ang dalawa at aalis na sana nang makita kong may isa pang taong nandun. Nag-angat ng tingin ng babae sa akin at gano'n na lang ang panlalaki ng mga mata ko nang makilala ko yun. Beth! Beth! Tulong, sir! Tulong! Tulong! Nandito si Beth! Tulungan niyo kami! Diyos ko! Beth! Sa guest room siya. Sabihin niyo si Aling Choling at mga ambo. Beth! Lumaban ka, please! Lumaban ka! Marco, anong nangyari? Ha? Pagdating namin sa likuran, inaatake ng dalawang aswang ang dalawa nating kasama. Napatid namin ang dalawang aswang at nakita ko siyang nakahandusay sa may pinto. Nakatakas kaya siya? Baka manang at baka hinabol siya ng dalawang aswang na nakalaban namin. Kung ganon, alam na nilang nandito tayo at pinaghahandaan natin sila. E di mas mabuti na rin yun para sila na mismo ang lumapit sa atin. Pagbutiin niyo lang ang pagbabantay niyo sa paligid ha. Si Lolo, bantan niyo maigi ha, maliwanag. Sige. Sinabihan na rin nila ang mga tao sa labas. Yung dalawang nasugatan, nagamot na ba? Oo, ginagamit na silang dalawa. Sige manang, dito lang po muna kayo. Pupuntan ko muna si Beth doon. Beth, pakiusap, lumaban ka. Nandito na ako. Hindi kita iiwan. Luisa, Huwag ka muna magsalita. Huwag mong piliting magsalita, okay? Teka lang. Luisa, hindi. Ano bang tigas ang ulo mo? Huwag ka nga muna magsasalita. Luisa, sandali. Para may gusto siyang sabihin. Ha? Beth, anong gusto mo sabihin ha? Beth, anong sasabihin mo? Si Aling Lorna. Aling Lorna? Anong meron kay Aling Lorna? Siyang aso. Mga bo! Si Lolo! Marco! Jenny, bantayin mo si Beth. Isara niyo mga bintana. Bilis! Mabilis kaming tumakbo ni mga Ambo at Luisa palabas ng kwarto. Pinalibutan ni na Brando at ng ibang mga kasamahan namin sina Lolo at Aling Choling. Habang dumiretso kami sa labas ni mga Ambo at Luisa. Nang makalabas kami ay sumalubong sa amin ang 5 mga aswang sa bakuran. Sa gitna nila si Aling Lorna. Anyong aswang sila pero kilalang kilala ko si Aling Lorna. Lalo na ang pulseras na suot niya. Na mga panahong yun, unti-unti kong napagtagpi-tagpi ang mga nangyari. Ang punyetang babaeng yun. Ang galing magpasakay at ang galing manloko. Yung sinabi niyang pulseras na proteksyon laban sa masasamang elemento, hindi totoo yun. Dahil proteksyon niya yun laban sa mga langis ng albularyo. Kaya hindi namin siya nakilala kahit na nasa malapit lang siya. At bakit ko nga ba hindi agad napagtanto na nangyari ang pag-atake pagkatapos niyang sumulpot? Napailing na lang ako sa kabobohan ko nun, Madam Venus. Kung saan pa kami naghanap, nandito ka lang palang gaga ka! Napakatanga mo, bobo! Oo, tama ka naman. Pero ngayon hindi na. Huwag kang mag-alala. Tatapusin na natin to ngayon. Hindi ka naaabutan ng pagsikat ng araw. Ang tapang-tapang mong bata ka. Bagong salta ka lang naman dito. Sa tingin mo, kakayanin mo kami, ha? Hindi mo ako kilala, Lorna. Hindi mo alam kung anong kaya kong gawin. Talaga lang, ha? Tingnan natin. Uubusin ko kayong lahat. Tama na! Ako may kasalanan, okay? Ako ang kumatay sa aswang na yun. Yun naman talagang dahilan kung bakit kayo sumasalakay dito, di ba?
Akala mo hindi ko alam? Siyempre alam ko, Luisa. Sa tingin mo, bakit ko kayong pinakalagkan ng pinsan mo, ha? Dapat, sa iisang lugar ko lang kayo kakatayin. Kayong mga may alam, dapat sabay ko kayong kakatayin, kagaya ng pagkatay nyo sa anak ko. Pero ang tibay nyo rin naman, ano? Nakatakas ka! Hindi namin nakuha si Martin. Nakuha ko nga si Beth, pero nakatakas naman ang gagang yon. Ako na lang. Parang awa mo na. Huwag mo nang idamay ang mga tao rito. Wala silang kasalanan. Hindi nila alam ang nangyari. Hindi nila alam kung ano nangyari sa anak mo. Huwag kang mag-alala, Lorisa, dahil ikaw ang uunahin ko. Ang tagal ko kayong hinanap. Alam niyo yon? Ha? Ang tagal naming nagmasid dito sa lugar niyo hanggang sa nainip ako. Kaya ako na mismo ang kumilos. Akala ko nga, matatagalan pa bago ko malaman kung sino ang pumatay sa anak ko. Kasi ang gagaling niyong magtago eh. Ha? Pero hindi. Tanga din kasi si Beth. Ang bilis magtiwala. Sinabi ba naman sa akin ang sekretong yon? Salamat sa kanya. Napadali ang trabaho ko. Pero mailap din talaga kayong mga buwisit kayo. Sa tingin nyo ba, kami lang ang makakalaban nyo? Pwes, humanda kayo dahil may parating pa at marami sila! Maganda kayong lahat! Napaatras kami nang biglang may sumugod na mga aswang mula sa likuran nila. Mabilis kong pinapasok ulit ang mga kasamahan namin at pinasara ang mga pinto at bintana ng bahay. Narinig na lang namin ang pagkaluskos sa bubong at mga dingding. Nasara niyo ba ang lahat ng pinto at bintana? Oo, Marco. Naayos na ang lahat. May tinawag silang mga kasama. Napapalibutan na tayo. Marco, Kailangan may tago sina Lolo at Beth, pati na ang mga sugatan. Brando, dalhin niyo sila sa basement. Isara niyo yun. Kami na ang bahala dito. Aling Choling, sumama ka po sa kanila. Ay, sandali lang. Paano kayo? Kami na ang bahala dito. Basta ang importante ay ligtas kayo doon. Bilis na! ano nang gagawin natin, Marco? Masyado silang marami. Pagkakapatay tayo ng ilan sa kanila. Pero hindi natin sila mauubos. Kailangan natin silang maubos. Paano natin gagawin yon? Bukod sa mga hawak natin, ano pang makakapatay sa mga aswang? Apoy! Kung gusto nyo silang mapatay ng sabay. Apoy! Tama. Pag napagsama-sama natin silang lahat sa isang lugar at doon natin sila sisilaban, maubos natin sila. Marco, eto! Gamitin nyo ito! Ano yun, Manang? Mga abo, alam ni mga abo kung paano gamitin yan. Nagkatinginan kami ni Mang Ambo. Tinanguan niya ako kaya ganun din ang ginawa ko. Pagkasara ng basement, mabilis na pumwesto ang mga kasama namin sa sulok-sulok ng bahay habang ako naman ay naghanda na sa main door. Inulit ni Mang Ambo kung anong gagawin ko at kung anong gagawin nila sa likod ko. Huminga ako ng malalim. Ng mga oras na yon, Madam Venus, hindi na ako nag-isip ng kung ano-ano. Hindi ko na iniisip na pwede ako mamatay ng mga oras na yon. Basta ang gusto ko lang ng panahong yon ay ang matapos na ang lahat at mapatay na ang mga aswang na yon. Kahit na hindi ko talaga sigurado kung malakas ba ang laban namin. Pero sobrang kumpiyansa ko nun, Madam Venus. Wala na akong pakialam kung anong mangyari. Basta ang gusto ko lang ay mawala na ang mga halimaw na yon. Sugod! Ako ang harapin mo, Laura! Ano? Nadudumog ka ba? Nadudumog ba kayo? Nandito ako! Huwag mo akong sinusubukan, gago ka! Sugod! Yan lang ba ang kaya nyo? Napakabagal! Matawa ka pa, ha? Tingnan natin kung makakatawa ka pa ngayon! Mas binilisan ko ang pagtakbo hanggang sa makaabot kami sa patag na bakuran. Nakasunod si mga Ambo at ibang mga kasama sa amin. Hinabol ako ni Lorna. Mabilis akong gumawa ng bilog gamit ang dala kong abo. Medyo natagalan ako kaya nahablot ako ni Lorna at ng isa pa. Nakipagbuno ako sa kanilang dalawa. Binaril ko ang isang aswang tapos sinipa ko si Lorna. Galit na sumugod siya sa akin pero binaril ko siya kaya hindi siya nakaalis ng bilog. Agad na sumaklolo ang mga aswang sa kanya kaya ang dami nilang napasok sa bilog. Kinuha ko ang pagkakataong yon para senyasan si mga Ambo. Mabilis na sinindahan ni Mang Ambo ang abo. Dahilan para lumiyab yun. Hindi niyo ako matatalo!
Talaga? Kahit tinutubo ka na ng apoy, ha? Sige, magsama-sama kayong lahat sa impyerno! Habol ko ang hininga ko habang pinapanood si Namang Ambo at ang mga kasamahan niyang pinapalibutan ng mga aswang na nasa loob ng bilog. Pinipilit ni Lorna na kumawala doon pero hindi niya magawa. Narinig kong may mga sinambit na orasyon si Mang Ambo at ang mga kasama niya. Napahawak na lang ako sa aking dibdib habang nasa tabi ko si Luisa at nakaalalay sa akin. Daplis lang naman ang mga sugat ko pero iniinda ko pa rin ang sakit ng mga yon. May mga ilan-ilan pang aswang na nakilaban ng mga kasama namin sa bahay. Nagronda rin naman sila pagkatapos para masiguradong wala na ngang aswang. Ilang minuto rin akong nakatayo lang doon at nakatitig lang sa mga nasusunog na aswang. Parang may tinik na nabunot sa dibdib ko habang nakatingin sa nagpapatong-patong na mga aswang. Tapos na, Luisa. Oo nga. Salamat sa inyo, Sir Marco. Marco lang tawag mo sa akin kanina. Bakit ganyan? May sir na. Paggalang yun. Grabe ka. Hindi pa naman ako ganun katanda. Pilo ka talaga. Kahit na nasa ganitong sitwasyon tayo, talagang nakakapagsingit ka pa eh. Wala. Kakaiba ako eh. Ewan ko sa'yo. Pero seryoso, Luisa. Tapos na. Wala ka nang dapat ikatakot. Sana ipatawarin mo na rin ang sarili mo. Marco, Marami akong natutunan sa iyo, Luisa. Sa inyo. Sa mga nangyari dito. Ngumiti si Luisa sa akin. Napailing na lang ako at hindi makapaniwalang tinititigan siya. Nagulat ako, Madam Venus, kasi parang hindi na siya yung nakilala kong babaeng kasintigas ng yelo. Pakiramdam ko ng mga oras na yon, natunaw ang yelong nakabalot sa buo niyang pagkatao. Inabot kami ng umaga bago tuluyang natupok ang mga aswang. Agad na naghiyawan ng mga tao nang ibalita ni Mang Ambo sa kanila ang magandang balita. Nagsilabasan sila sa kanilang mga bahay. Sa sobrang pagod ay napasandal na lang ako sa pinto. Inalalayan ako ni Luisa para makaupo sa sofa. Ilang saglit lang ay lumabas na sina Aling Choling mula sa basement. Napabalikwas ako ng upo nang makita ko si Lolo na akay-akay ni na Brando. May benda pa ang bandang tiyan niya pero nakakalakad na siya. Agad akong tumayo at pinuntahan siya para yakapin. Lo! Apo ko. Putik. Kinabahan ako, Lo. Akala ko kung ano nang nangyari sa inyo. Huwag niyo nang uulitin yun, ha? Hindi ko naman ginusto yun. Basta, yun. Tsaka, dadaling kitang syudad. Kailangan mo pa rin maipatingin sa doktor yung sugat mo. Ayos na ako. Magaling si Ambo. Pagaling na nga ang mga sugat ko. Huh? Ay, ang tigas din ng ulo mo eh. Isusubong talaga kita kay mama eh. O siya, sige na. Papayag na ako magpadala sa ospital. Luisa, dadali na rin namin si Beth pati na yung ibang mga sugatan. salamat. Oh, Brando, ihanda mo na ang sasakyan. Pupunta na tayong ospital. Aling Choling, kayo na po muna ang bahala rito ha. Ay, huwag kang mag-alala. Ako nang bahala dito. Salamat po. Wala na akong inaksayang panahon. Dinala ko agad ang mga sugatan. 2 kotse ang gamit namin papuntang ospital ng ibang bayan. Sumama si Luisa kasi siya ang nagbantay kay Beth. Na-admit si na Lolo at Beth ng ilang araw pero hindi naman ganun kagrabe. Pinagpahinga lang sila ng mga ilang araw tapos nakabalik na rin naman kami sa amin. Hindi muna ako nagtrabaho sa sakahan kasi kinailangan kong bantayan si Lolo. Pero kahit na binabantayan ko naman siya, ay may mga pinapagawa rin naman siya sa akin. Mga gawain lang sa opisina. Bumalik na rin sa pagtitinda si na Beth at Luisa. Ang titigas nga ng ulo eh. Di pa kasi dapat nagtatrabaho si Beth. Kaso ayaw naman niyang iwan si Luisa na mag-isa kaya pinilit niya pa rin magtrabaho na. Ang tigas din talaga ng mga ulo niya, no? Di ba, sinabihan ko na kayo magpahinga na muna. Si Beth lang. Hindi naman ako napuruhan. Eh, ayaw naman kitang iwan dito, Insan, no? Ay, nako. Pareho lang kayong dalawa na matigas ang ulo. Grabe naman makasermon si Sir Marco. Nobyo ba kayo, sir? Hindi pa. Naks naman talaga. Tuloy na rin sa wakas ang panliligaw. Hoy, Beth. Tumigil ka nga dyan. Sus! Balik sa pagiging malamig na naman, Insan. Eh di ba noong nakaraang mga araw, nagngingitian na kayo ni Sir? Ano ba?
Huwag mo nang inisin, Beth. Luisa, pwede ba tayo mag-usap? Ano? Sige na, Insan. Mag-usap na muna kayo. Wala pa namang gaanong tao eh. Kaya ko na to. Sigurado ka? Oo nga, to naman. Sige na nga. O ano, balik na naman ba sa pagsusumit mo? Tumigil ka at baka magkatotoo yan. Ang ganda mo, lalo pag nakangiti ka. Sana ganyan ka lang palagi. Sus, ng bola ka na naman. Ano bang pag-uusapan natin? Ayun nga, babalik muna akong syudad. May pinapaasikaso si Lolo dun eh. Pero babalik din naman ako. Dito ako buong bakasyon. Oh, ano ngayon? Ito naman oh, nagpapaalam lang ako. Hindi mo naman kailangan magpaalam sa akin, no? Oo na. Basta Luisa, sana palagi kang nakangiti ah. At sana maging masaya ka na talaga. Tapos na yun Luisa. Natalo na natin ang mga aswang. Huwag mo nagsisihin ang sarili mo, okay? Salamat. Napangiti ako at hinaplos ang mukha ni Luisa. Niyakap ko siya. Yung yakap na yon din ang naging simula ng panliligaw ko sa kanya. Medyo matagal din bago niya ako sinagot pero sulit naman lahat ng yon kasi sobrang saya namin ang maging kami. Pagkatapos ko ng kolehiyo, nanatili muna ako sa probinsya para i-manage ang sakahan. Walang nakaalam ng nangyari sa amin noon sa probinsya kundi ang mga taga roon lang din. Yung sa ospital, ginawa na lang namin yun ng kwento. Wala rin naman kasing dahilan para ikwento pa sa iba. Sa mga anak na lang namin ni Luisa ko ikikwento yun. Ayaw nga sana ni Luisa na malaman pa yun ng mga bata pero sa akin naman gusto ko lang naman maging maalam ang mga anak ko sa mga bagay na yon dahil ilang taon din kaming nanatili sa probinsya. Malay naman namin kung may iba pang kalahay ang mga aswang na yun. Mabuti ng handa. Mas mabuting alam ng mga anak ko kung paano lumaban sa mga ganong pagkakataon. Dahil din doon mas na-curious ako sa mga aswang. Kaya nahilig tuloy ako sa pakikinig ng mga kwentong aswang na namana din ng anak ko. Ilang taon din kaming nanatili sa hasyenda hanggang sa kinailangan na naming bumalik sa syudad para sa kolehiyo nila. Mas maganda pa rin kasi talaga sa syudad. Ako pa rin ang namamahala ng mga negosyo sa hasyenda at pabalik-balik na lang kami doon. Si Lolo pa-relax-relax na lang sa mansyon. Kung meron man akong pinagpapasalamat sa naranasan namin yun ay dahil ginising ako ng pangyayaring yon sa pagiging isip bata ko. Bigla akong naging mature at marami akong napagtanto sa buhay. Dahil doon nagseryoso na ako. Nagbago ako at hindi na ako ang dating Marco na pilyo at puro laro lang ang gusto. Hanggang dito na lang po ang aking kwento. Kung sakaling mapili ang aking kwento, maraming salamat po. Salamat sa pagbibigay ng platform para makapag-share kami ng mga ganitong kwento. Huwag po natin kalimutang mag-like, share at subscribe sa channel ng Aswang Diaries. Pakipindot na rin po ang bell button para updated po tayo lagi sa kanilang mga upload. Kung kayo po ay gaya kung may kwento tungkol sa mga aswang, pwede niyo pong i-comment sa baba at nang akin ding mabasa. Abangan niyo rin po ang mga upload sa Aswang Confession at iba pang mga channel na pagmamayari ng team ng Aswang Diaries. Salamat po ulit. Nagmamahal, Marco. Grabe naman ang character development ng ating bida. Pero tama yun, no? Minsan sa mga di inaasahang pagkakataon tayo nagiging mature dahil kailangan. Ang importante lang naman dyan ay dapat sa mga pagkakataong kailangan tayo, dapat mag-step up tayo. Hindi man tayo perpekto, ang importante, natututo tayo sa mga desisyon natin at sa mga taong nakapaligid sa atin. Muli ako po si Madam Venus. Sana'y samahan niyo po ulit ako sa susunod na kwentong itatampok natin dito sa ating channel. Maraming salamat po sa inyong pakikinig.